Wala nakuha kahit ano, hiyang-hiya, nag-a-apologize at sinabi na kung ano man yung nasira dito, i-bill nyo na lang kami. O, hindi ba? O, ganun ang nangyari mga bossing. So, sa Hawaii, ganun din ang ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy. O, yung piloto niya, animal na yan, nakikipag-usap na pala sa otoridad. Kaya pala nung palipad na sila, boom! Biglang hinarang yung aeroplano nila. Pagharang sa aeroplano nila, hello? Routine check, palipad na kami. Hindi, routine check lang. Routine check, pag-check, nandun may pera, $300,000. Bawal na bawal yun. Bawal. Wala naman talaga silang pera, pero may pera talaga sila kasi nga, yung pera na yun, na nakolekta nila, pangbilin saanan nila ng simbahan yun dyan sa Hawaii. Paano bumalik yung pera na yun sa simbahan, sa eroplano? Paano napunta yung pera na yun sa eroplano? Una sabi, may testigo daw. Nakita, buhat-buhat daw ni Pastor, dinala sa loob ng eroplano. Sabi niya, ano ka? Bible ko nga, may nagbubuhat para sa akin, ba't magbubuhat ako ng bag? Mahal na mahal ako ng mga members ko. Ako nga, nung nagpunta ako ng Amerika, kulang na lang, pasanin ako niyan ni Defenders of the Sun. Ayaw pasayarin yung pa ako sa lupa eh. Kaya lang ang bigat-bigat ko eh. I mean, they are treating Pastor Kibuloy talaga sa pinakamataas na respeto to the point na even yung Bible nga niya may taga-bitbit. Ganun ang respeto nila kay Pastor. Paano siyang bibit-bitin yung bag dyan sa loob? Dadali niya sa aeroplano. So, hindi pa alam ni Pastor kung sino yung traidor. Pero na-hold siya. Isang buong araw din, denied of medical care kasi meron siyang sakit. Madami pang mga nangyari sa kanya hanggang sa hindi siya napitpit nung araw na yun. Nakauwi siya, hinold nila yung eroplano na yun. Hinold nila yun, iniwan nila yun dun. Oh. Tapos umuwi siya ng Pilipinas, sumakay lang siya ng ibang eroplano. Hindi niya alam na tinatraidor na pala siya nung piloto niya. Yung piloto pala niya, kinakausap na ng otoridad at yung piloto niya, ang gusto mangyari, pasamain si Pastor, pahuli si Pastor, sabihin ganito si Pastor, para hindi malalaman na siya yung nagsusumbong. Pag nakulong si Pastor, o napatay nila si Pastor, siya na ang susunod na may-ari ng KOJC. Ganon. Hanggang nalaman na lang nila yon na noong sinabi nung mga abogado niya, kasi nga nagawa na yung nangyari na yung kaso na yan. Sabi nung abogado niya, Pastor Kibuloy, you have a rat. You have a mole sa bilog mo. Sabi niya, hindi, pinagkakatiwalaan ko lahat yan. Mahal ako ng mga yan, mahal ko rin ng mga yan, pinakitaan ko yan ng lahat, pinag-aral ko lahat yan, lahat ng nakapalibot sa akin, pinakitaan ko ng maganda. Lahat yan, sabi niya, meron, pusta tayo. Sabi nung abogado, meron, pusta tayo, sir, meron. Merong loko-loko, kasama mo, kumakain sa lamesa mo. Yun yung iniwanan sa kanyang salita. O anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Medyo hindi niya siniseryoso kasi nga, pag nagtiwala si Pastor Apollo Kibuloy, sobra-sobra. Talagang binibigay niya lahat. Pag nagtiwala yung 100% talaga. Bibigay niya talaga lahat yan. So ano mangyayari? Unti-unti, sabi niya, lahat ng mga kasama niya, kasi sabi nga, you are dining with a snake. You are dining, someone dining with you is a snake. O, ganun yung termino. So, sabi niya, inisa-isa niya yung mga tao niya. Gino-joke lang daw niya. Tinatraidor mo ba ako? Sabi, hindi, tatatraidorin. Tinatraidor mo ba ako? Tinatraidorin. Ganun. So, ganun. Hanggang sa nakasumpong siya. Oo, tinatraidor mo. Sa tingin mo ba, tinatraidor ako ni ganyan? Ganun siya eh. O, sabi, ikaw, tinatraidor mo ba ako? Sa tingin mo, si ganito, tinatraidor ako? Si ganyan, tinatraidor ako sa tingin mo? Ginanon daw niya yung mga tao niya. Pero pabiro lang. Until merong isang, nagsabi na, palagay ko, Pastor, kasi ganito eh. Kasi ganyan, napapansin ko, ganito, ganyan. So nung medyo, teka. Di nga, totoo nga. O sige, ganito, mag-hire tayo ng accountant.
let's check yung books kung papaano, kung ano yung kinikita. Pucha yan. True enough, yung Jose Maria College, 200 milyon inilipat na sa bangko nila. Pinilipat na sa bangko nila, tapos chinek pati yung yung aero nila, yung mga mayroon kasi silang iba-iba kasi department yan eh. Meron pa sila yung mga nila, eroplano. Pucha yan, ginawa na palang flying school yung Inaarkila kasi daw talaga yun. So ginawa ng flying school nung Mokong, yung pinag-aral niya. Mantakin mo napulot niya yun sa Singapore. Wala nang malamon, wala nang makain, namamaho na. Nung napulot niya yun sa Singapore, nung mga nung mga workers siya doon, kawawa naman, taong grasa na, kinubkub nila yon, pinatira nila sa workers house. Tapos, nasa workers house na, syempre, nakakarinig na ng preaching, nag-decide na sabi niya, gusto ko nang pumasok dito. So, dinala yun dito sa Pilipinas. Binihisan. Pinag-aral yung mga anak ng abugasya, pati asawa. Binihisan. Tapos anong nangyari? Tinuruan, ngayon naging piloto pa. Hindi ba tinuruan pa ng nung naging abogado yung mga anak, binilan pa ng mga bahay. Binilan ng mga sasakyan dahil talaga pinag-aral ni pastor nga lahat eh. Tapos hindi niya alam, tinatarantado pala siya. So yun na yun, meron pala talagang loko-loko sa within sa group niya na nakikipag-usap na pala. So ibig sabihin, eto talagang Amerika na to, pinapasok talaga. Pinapasok talaga yung mga in-infiltrate yung mga simbahan. Tapos nagtatanim ng mga tao ron, binibrainwash yung mga tao doon. Sige, ikaw magiging susunod na may-ari ng simbahan nyo. Bigay mo sa akin lahat ng mga niyan. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy may sariling eroplano. Pupunta siya sa Amerika. Paglapag niya, concert siya, yung service siya sa buong Amerika. Ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy yung kasama niya lahat ng mga delegates na dito sa Pilipinas. So nainggit sila. Sabi nga ni Defenders of the Sun, pinaligo, putang ina, amoy kambing daw yun. Amoy kambing na, amoy kambing na. Amoy pa. Matindi raw talaga. Talagang inayos nila yung mama na yun. Matalino naman daw talaga kasi IT person eh. IT guy. Matindi. Pucha yan. Pucha, hinak na rin lahat ng system nila. So nung nalaman na ni Pastor yun, dali-dali yung pamilya na yung pumunta ng Amerika, nag-asylum. Yun ang nangyari ron. Nung nag-asylum na sila, pinayagan sila, sila na ngayon yung naging mga testigo. Sila na ngayon yung naghanap ng mga, yung mga umalis, yung mga tiniwalag na mga members, tapos binrainwash nila, sampahan nyo ng kaso, susuportahan kayo, sampahan nyo ng kaso. So nagsipagsampahan ng kaso. Hindi sila nagsampa ng kaso Hindi sila. Ibang tao yung inutusan nila na magsampa ng kaso. Kaya dun sila madadali. Sabi mo, ni-rape ka. Sabi mo ganito. Ikaw, sabi mo ganun. Ikaw, sabi mo ganyan. So ngayon, suportado kayo ng gobyerno. Suportado kayo. Kaya ayan, ang daming mga naikaso sa kanya sa Amerika. Yun, ganun ang nangyari. So, paano masasabi mo, kumusdada, joke time ka? Anong joke time? Eto na sinasabi na dito ni US State Committee. Ni Mr. Senator Hawley. Sabi dito, over 300 churches in this country were attacked. Hindi ba? Sige. Diretso natin to. Vandalized, firebombed. Ayan na-vandalize, pinasabugan ng apoy. Ano pa? Do you happen to know off the top of your head how many prosecutions Merrick Garland's Justice Department brought in those? Ayan, yung Merrick Garland. Yan, mga bossing. Yang demonyo na yan. Yang demonyo na yan ang naglunsad ng lahat ng mga yan. Siyempre, utos yun ng presidente. Hindi ba?
Ito mismo, senador ng Amerika nagsasabi, doon sa bagong itatalaga na papalit dito sa tukmol na to, yung Garland na yan. Ano sabi? Alam mo ba yung mga pinagagawa ng mga dati? Alam mo ba yun? Kasi kung alam mo yun, or kung hindi mo alam yun, alam mo ba pinagagawa nila ganito, ganito, ganyan? Gagawin mo ba yun? Tinanong siya, gagawin mo ba yun? Alam mo ba yung mga nangyayari? Sabi nung i-appoint nila yung mukhang Barbie, hindi ko alam yun. Ito mga pinagagawa nila. Ito may mga dokumento ako. Ano. So, kapag ka ikaw ba ang pumalit sa kanya, gagawin mo rin to. Tinan mo. Cases. I do not, Senator. Hindi niya alam. Wala siya alam. Ito yung sunod na tanong. Stunning number. It's 2. Hundreds of churches, hundreds of pregnancy care centers. And I might just add, these pregnancy care centers, the attacks on them, which were violent, which were gruesome, were egged on and encouraged by rhetoric from members of Congress, including members of this body. Sabi ko nga sa inyo, ang tawag nila sa Bible, hate book. At ang tawag nila sa KOJC, terrorist organization. Terrorist group. Ganyan na ganyan ang gustong mangyari dito sa Pilipinas. Ano ang pakay nila para ma-stop yung paglaki ng KOJC? Pangalawa, ma-sequester lahat ng mga ari-arian ng KOJC sa Amerika. Yun ang talagang pakay nila. At dito, anong ginawa nila, mga boss? Yung 4 na kaso sa Davao, walang yung human trafficking, qualified human trafficking, wala doon sa 4 na kaso. Na-dismiss to 4 years ago. So yung kaso na yun, wala yung qualified human trafficking at saka forfeiture of assets. Nung isinampa nila Boying dito sa Maynila, pucha yan. Meron ng qualified human trafficking, meron pang forfeiture of assets. Tingnan mo, 'di ba? Naka-freeze lahat ng assets ng SMNI, ng yung foundation, ng Waxis. Di ba? So ganun din ang ginawa nila dito. Parehas ng ginawa nila sa Amerika ngayon. Yung sinasabi ba ni Pastor na yung pagtatrabaho sa kanya dito sa Pilipinas, yung pagpapahuli sa kanya, meron bang kinalaman Amerika? Ayan ang linaw-linaw. Napakalinaw dismiss na yung mga kaso dito sa Pilipinas, binuhay, dinagdagan, para i-hold si Pastor. Asa si Pastor ngayon? Nakakulong pa. Nandoon pa sa kulungan, mga bossing. Nasa kulungan pa kasi nilagyan nga ng kaso na no bail. Wala naman yun doon sa dating kaso. Wala naman yun doon sa mga na-dismiss na binuhay nila, biglang nadagdagan. Ang dami-dami mga bossing nagsasalita sa Senado. Isa lang. Ang nagsampa ng kaso doon, isa lang mga boss. Ang dami nagchuchuchu doon, isa lang ang nagkaso sa kanila. Diretso natin tong balita. Pinapakita ko lang sa inyo yung proof na yung mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy ng KOJC patungkol sa pagpo-politically persecute sa kanila dahil habol lang yung mga properties nila. It happened in the US. It is happening here as well. So maniniwala ba kayo? Hindi. Ito na ebidensya diretso. Who have said that pregnancy care centers aren't real medicine, that they're not real doctors. They have legitimized these attacks. And the same thing was true of churches. And this Justice Department couldn't lift a finger to defend these Americans. But at the same time, they used legislation, a law known as the FACE Act, to prosecute at least 53 different pro-life demonstrators, including people like Mark Houck from Pennsylvania, to whom this Justice Department sent a SWAT team to his door in the early morning hours. He has, I think, 7 children. In the early morning hours, an FBI SWAT team shows up at his door. Anong ginamit? SWAT team. Ano ang ginamit sa KOJC? SWAT din.